welcome po ang bawat isa sa ating pananambahan ngayong hapon dito sa Jesus ang Daan Christian Ministries. Para po sa kaalaman ng ating mga kapatiran, meron po tayong isang pastor din na kasama na magaling ano ba yan? Organ, piano, si Dr. Sana sasabihin ko. Si Pastor Neil. Na? Siya ang nag-take ang time niya para kasama natin siya sa pananambahan. So, ang ating pananambahan ay lalong naging masaya. So, salamat Pastor for coming. Para po sa ating pagbasang tugunan, hindi naman pagbasang tugunan, food for the week. Pwede kong tumayo ang lahat. Sa Jeremiah 17:7, ganito po ang sinasabi. But blessed is the man who trusts in the Lord, whose confidence is in Him. He will be like a tree planted by the water that sends out its roots by the stream. It does not fear when heat comes. Its leaves are always green. It has no worries in a year of drought and never fails to bear fruit. Pinagpala ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Tayo po'y manalangin. Pinupuri ka namin, O Diyos. Pinapasalamatan ka namin. Niluluwalhati ka namin, dakilang Diyos, sa Espiritu at sa katotohanan. Salamat, O Diyos, sa nagdaang linggo na kami ay patuloy mo sinamahan, Panginoon, sa lahat ng pagkakataon. Hindi mo kami iniwan, hindi mo kami pinabayaan. Salamat, O Diyos, sa lahat ng pagpapala na naranasan namin sa aming buhay. Salamat, O Diyos, sa paalaala na meron kaming tungkulin, Panginoon, na sama-sama kami magpapasalamat sa iyo tuwing araw ng linggo. Salamat, O Diyos, sa kalakasan ng aming katawan na ipinagkaloob mo sa amin. Salamat, O Diyos, sa buhay at lakas na taglay ng bawat isa. Salamat sa mga kabataang ito na kasama namin, Panginoon, na sa kanilang paglaki matututunan nila na merong isang Diyos na buhay na dapat nilang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Salamat, O Diyos, dahil tinigol mo ang iyong mga anak sa dakong ito upang sama-sama kaming magpuri sa iyo. Salamat sa presensya ng banal na Espiritu na nasa aming kalagitnaan sa mga oras na ito. Maraming salamat, Panginoon. Nawa po ay patuloy mo kaming samahan sa aming pagpupuri sa iyo sa hapon ito. Nawa ay malugod ka po namin sa pamamagitan ng mga awitin, sa pamamagitan ng iyong salita na maririnig namin sa hapon ito. Sa iyo po ang kataas-taasang pagpupuri namin, Panginoon. Ito po ang aming dalangin na may pagpapasalamat sa tanging pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Patuloy po tayo nakatayo. Tinatawagan na po ang worship team dito sa may unahan po para sa pag-aawitan. Yan, manatili po tayo nakatayo at patuloy po tayo umawit sa Panginoon. Yan, patuloy tayo umawit sa Panginoon at tayo magkamay.
maraming salamat sa ating worship team. Tunay nga na ang sinabi ng ating awitin, napakabuti ng ating Panginoon. Siya ay tapat mula noon, ngayon, at sa darating. Na? Kaya magpatuloy tayo, mga kapatid, sa ating takbuhin. Ang magpatuloy sa Panginoon ay, ano ang kanyang hahantungan? Kapag tayo ay nagpapatuloy, kaya kasama natin ang Panginoon. No? So ngayong hapon, inanda na po natin ang ating mga sarili, ang ating mga puso ay buksan na po natin. Pakinggan natin ang mensahe ng buhay na dadalhin sa atin ngayong hapon ni Pastor Edgar San Miguel. Siya po ay magpapatuloy na. Magandang hapon po sa ating lahat. Good. Ayan, yung mga bata. Saan yung gusto? Pwede kayo sa taas kung gusto nyo sa taas. Mga bata. Okay na dyan. O, sige. Sama-sama tayo rito. Okay, so, thank God. Nakakita lang, no? Yung worship team. Wala nang video, okay? No? Live na sa December 2 sa darating na linggo, kayo ang mangunguna. Ngayong group ngayon, kayo ang mangunguna. Kung may gitarista pa sana, no? Ayan, dyan si Pastor Dan. Pwede yung gitarista. So, thank God. Napakabuti. Unti-unti na tayong kinukumplito. Kaya lang wala yung binakaya, no? Yung walo. Pero ganun pa man, dahil marami din sa inyong bago, ito pa rin o ang aking itutuloy kasi nabitin to ng linggo. 10 verses to memorize and to apply. Ang ibig sabihin, memoryahin na natin yung 10 verses. Alam ba ninyo ang Old Testament and New Testament verses? Sino nakakaalam? Ang Old and New, 31,102. Old and New. Sa lumang tipan, more than 23,000. Sa bagong tipan, more than 7,000. All in all, 31,102. Sino sa inyo ang gustong bumasa ng 31 verses? 31,000. Pakita sa kamay. Kaya ba ninyo basahin? From cover to cover? No? Sino sa inyo ang nakabasa na ng kahit malang 5 books, yung Pentateuch, yung Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy, yung 5 books? Sino sa inyo ang nakabasa na? Taas ang kamay. Very good. Mayroong nagtaas. Diba ang sarap lalo ngayon? Diba yung Genesis? Pagdating kay Joseph, no? Habang binabasa ko yung kay Joseph, naiiyak ako eh. Nakakaiyak yun. Kasi talagang pwede nang maghiganti si Joseph sa mga kapatid niya dahil ipinagbili siya, pinalakpang patayin siya. No? Pagdating sa parting yun, nakakaiyak. Okay, salamat. May nakabasa ng Pentateuch. Batas. Batas po yun. From Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. First 5 books tinatawag na Pentateuch. Ngayon, i-challenge ko kayo. Sino sa inyo ang nakaka-memorya nitong 10 verses? Ang ganda no, lumalaki. Very good, Elijah. Kanina maliit, ngayon ang laki na. Sino sa inyo ang nakaka-memorya nitong 10 verses? Ano-ano ba to? Hindi kayo tumitingin sa bulletin board. Nakapaskil po yan sa bulletin board. No? At dahil nandyan yan, memoryahin po natin. At hindi lang basta memoryahin. Ano bang ibig sabihin ng apply? Application. Ipamuhay. Pag sinabi, huwag kang papatay, huwag kang papatay. Huwag kang magnanakaw, huwag kang
magnanakaw. Application eh. Ipapamuhay mo. Okay. So, ang una po sa 10 verses to memorize, John 3:16. Yung puso. Tingnan po ninyo. Heart of the Bible. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Ang utos, no? Ay, hindi ang utos. Ang ginawa ng Ama, for God so loved the world. Sino ba itong sanlibutan sa Tagalog? Tayo. Mahal tayo ng Diyos Ama. No, kaya hinandog niya ang bugtong na anak na walang iba, si Jesus. So, ipinakikita po sa talatang ito na ang Diyos ay mahal kayo kasama ako. Diba? Ang sarap. Pwedeng sabihin, tingnan nyo, pwedeng sabihin, for God, love the world. Pero hindi. Ang inilagay, for God so loved the world. Mahal na mahal tayo. Ang problema, maraming tao na hindi ito pinapansin itong talatang ito. Sino sa inyo ang marunong magsugal? Pakitaas ang kamay. Ako marunong. Very good. Noong panahon, hay-alay. Sino ang marunong mag-hay-alay? Ako, nag-hay-alay. Ano pa? Karira ng kabayo. No? Kubrador ako noon, ng karira ng kabayo. Tumatay ako, nananalo ako niyan. Isa, alam niya sa hay-alay. Kinabukasan, bukas, halimbawa bukas, manganganak na si Mrs. Ang natira sa sahod ko, 10 pesos. Sa dami ng inuutangan, bayad 10 peso. Manganganak na siya kinabukasan. Anong ginawa ko sa 10 peso? Pumunta ako ng hay-alay. Ang ticket noon, 2 peso. Bumili ako 10 peso na 5 ticket. Wow! Nanalo. Ticket ulit. Pag nanalo ka kasi, may puro ka. Halimbawa, ang pinili ko 5-2. Pag tinayaan ko ang 5, ang dapat susunod na labas 2. Kaya bago lumabas ang 2, tataya na naman ako ng 2-4. Kasi 1 to 6 po yan eh. Kaya pag tama ko ng 2, may waiting na naman ako, natatama na naman ako. So, all in all, ang nakuha ko po, yung 10 piso, naging 1,000. Wow! Si Jesus, ganyan ko ng 1,000. Pwede ka ng mga anak bukas. Pwede ka ng mga anak. At hindi lang yan. Bago ako umalis, bumili ako ng ticket na special yabi. 3 number po yan. Ang ibinibigay minsan 5,000, 6,000, 2,000. Pinakamababa, 1,000. So, may ticket pa ako. Pagtingin ko sa diaryo kinabukasan, tawag ko naman. Another 1,000 na naman. Di may 2,000. Sa tuwa ng asawa ko, mga anak. Huwag mo akong gagayahin. Huwag mo akong gagayahin. Nagtataon lang yun. So, ipinakikita ko, bakit ko ikwinin ko yun? Para manalo ang mga tao, hindi ito pinapansin. Ano ba ang napapansin nyo dyan? Diba? That whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Iyan ang tip. Kapag nanampalataya daw tayo kay Jesus, no? Hindi ka mapapahamak. Pag nanampalataya tayo kay Jesus, hindi ka mapapahamak. Bagkus, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Eternal life sa langit po tayo. Bakit itong talatang ito? Kaya ito ang tinatawag na heart of the Bible. Dahil dito pa lang, kumpleto na. Kung susundin mo
ang Diyos Ama na manampalataya ka kay Jesus sa kanyang kaisa-isang bugtong na anak, wala nang problema. If you have Jesus, you are complete. Kompleto na po tayo pag tayo ay totoong nananampalataya kay Jesus. At, di ba, nasabi ko na kanina, mahal na mahal tayo ng Diyos. Mahal ng ang lahat ng tao. Mahal. Ang tanong ko sa inyo, lahat ba ng tao ay anak ng Diyos? Sino ang naniniwala na ang lahat ng tao ay anak ng Diyos? Taas ang kamay. Ako hindi rin ako magtataas. Hindi po lahat ay anak ng Diyos. Sino lamang itong mga anak ng Diyos? Basahin po natin sa John chapter 1 verse 12. Ang sinasabi diyan, subalit ang lahat ng tumanggap at nananalig sa Kanya ay binibigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. So sa madaling salita, ang anak ng Diyos yung nanampalataya, yung tinanggap siya. Nakuha ba natin sa English, ano ba yan? Yet to all who did receive Him, to those who believe in His name, He gave the right to become a children of God. Tayo po ngayon ay anak ng Diyos. So yung tanong ko kanina, lahat ba ay anak ng Diyos? Hindi po. Pero lahat mahal ng Diyos. Lahat ng tao, lahat ng nilalang, mahal ng Diyos. Pero hindi lahat anak. Dahil maraming hindi tumatanggap. Kasi pag ito, tumanggap ka, John 1:12, ano ang una mong gagawin? Kailanganin mo mga kasalanan pa. Pagsisihan mo ang mga kasalanan mo. Humingi ka ng tawad sa Diyos na patawarin ka. At higit sa lahat, tanggapin mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito na nga, higit. Ito na. To those who believe in His name, He gave the right to become a children of God. Tayo ngayon ay anak na ng Diyos. Yan po ang pangalawa. Ngayon, kung hindi nyo natatandaan, naka-YouTube po tayo. Lahat ng sinasabi ko, marireview nyo sa YouTube. Pakinggan. Okay. Ano ang susunod na gagawin natin? Yan na ha. Una, tanggapin siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Pangatlo, pang-apat, mababasa po natin sa Mark chapter 12, verse 30 and 31. Ito po. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. Ibigin daw po natin ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip, at buong lakas. Yan ang unang utos. First commandment. Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind and with all your strength. The second is this. Yun ang unang utos. The second is this. Love your neighbor as yourself. There is no commandment greater than this. Ang buong kautusan, wala nang hihigit pa sa dalawang ito. Yan o, di ba? There is no commandment greater than this. Yan dalawang yan. Wala nang katalo-talo. Isang tip din yan. Ang problema, mahal ba natin ang Diyos? Utos yan, no? Ibigin mo ang Diyos ng buong puso. Mahal ba natin? Buong lakas? Amen. Buong pag-iisip? Diba? Mahal ba natin? Madaling sabihin. Nasusunod ba natin ang linggo-linggo magsimba? Kasi kung mahal mo ang Diyos, linggo-linggo ka magsimba. Kung mahal mo ang Diyos, di ba? Sino ba rito ang mga may trabaho na? Yung kumikita na? Pakita sa kamay.
May trabaho na. Pakitaasan ka man. Amen. So, sa madaling salita, magandang gabi po sa inyo. Salamat. Kasi itong 10 verses, hindi po natin ito natapos. Kaya ngayon ko po pinatapos. Okay. Itong dalawang ito, buong kautusan, nasunod mo na. Dahil mahal mo si Lord, mahal mo ang kapwa mo na kagaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Nasa Bible po yan. Kaya ano ang payo ko? 10 lang ang i-memorize ninyo and apply. 10 lang. Hindi na kayo mahihirapan. Compare sa 31,102. Okay. So, itong second, ang sabi, love your neighbor as yourself. Pagmahal nyo ba ang kapwa mo? Papatayin mo? Hindi. Nanakawan mo? Hindi. Diba? Yan po ang ibig sabihin na mahalin mo ang iyong kapwa. Lulukuhin mo ba ang kapwa mo? Hindi. Kaya, ang utos niya, pangalawang utos, mahalin natin ang kapwa. So, yung kapwa natin na wala rito, kung mahal ninyo, ipag-pray nyo na maisama ninyo dito. Dahil kung kukulitin ninyo, lagi kong sinasabi, kung kukulitin ninyo yung mga mahal nyo sa buhay na wala rito, lalayuan kayo. Prayer is power. Tulad ng ginawa ng asawa ko. Nanalangin siya, nananalangin. Maya-maya, ang Holy Spirit, tinausap ako. Kaya ako nakatayo rito sa inyo. Nakukuha ba natin? Prayer is power. Makapangyarihan ang panalangin. Ipag-pray nyo lang ang mga mahal nyo sa buhay. Okay. Diyan, marami dyan hindi pumapansin na ang sabi, love your neighbor as yourself. Hindi yan pinapansin. Diba? Magdroga ka araw-araw. Magmariwana ka araw-araw. Maglasing ka araw-araw. Bakit? Hindi mo abutin ng 50. Patay ka na. Bakit? Hindi mo nga lang iyong sarili. Utos ng Diyos eh. Dalawa na lang, mahirap tayo. Ang buong kautosan na 652. Old Testament law. Sa lumang tipan. Plus 10, yung kay Moses. 662. Ang batas. Tingnan nyo. Gusto ba kayong pahirapan ni Lord? Susundin mo yung 600 to. Huwag na yung 500, huwag na yung 652. Yung 10 utos na lang. Sino sa inyo nakasunod dito? Pakitaas ang kamay. 10 na lang. Ito, 10 verses to memorize and to apply. Yung 10 utos. Sino nakakamemorya? Taas ang kamay. Wala. Kung hindi natin memorya, tama. Kung hindi natin memoryado ang 10 utos, paano mo magagawa? At ang sabi sa banal na kasulatan sa Hebreo, nasunod mo na yung siyam, yung isa hindi, isinumpat ka pa rin. Isa lang ang hindi mo masunod. Magsinungaling ka lang. Hindi, isinumpat ka na. Wala nang bisa yung siyam. Kaya ito, sinasabi ko sa inyo, masusunod natin ang buong kautusan 662. Mahalin mo ang Diyos, mahalin mo ang kapwa, nakagaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Yung stress, maraming namamatay sa stress. Yung pagod na hindi nagpapahinga, gusto ng pera, gusto ng maraming pera. Ako,
hindi tatagal ang buhay. Ibig sabihin, hindi mo mahal ang iyong sarili. Ako ang natin, pag hindi mo mahal ang iyong sarili, walang tigil kang magtatrabaho, 7 araw ang magtatrabaho, overtime ka pa ng overtime, hindi ka po tatagal. Bakit? Hindi mo minahal ang iyong sarili. Dalawang utos yun. Naganap na. Lahat. Nagawa mo na. Diba? Sabi, hindi ko binalista dyan. Roma chapter 13, verse 10. Sapagat ang buong kautusan ay nauuwi na lamang sa isang pangungusap, pag-ibig. Pag may pag-ibig ka, nasunod mo na ang buong kautusan. Nasunod mo na mahalin ang Diyos, nasunod mo na mahalin ang kapwa mo, nasunod mo na mahalin ang sarili mo. Okay, Mark chapter 12, 30, 31. Ang kasunod po niya, Mateo chapter 20, verse 18, 19, and 20. Ha? Yung mga nahuli, ang title po natin, 10 verses to memorize and to apply. Memoryahin natin 10 lang, hindi from cover to cover, kasi from cover to cover, memoryahin mo 31,102. O sino ang interesado na memoryahin itong 10 verses lang? Pakitaas ang kamay. Amen! Nandiyan po yan sa bulletin board. Picturean ninyo, tapos memoryahin ninyo. Pag na-memorya ninyo, huwag kayong tumigil. Application, ipamuhay. Okay, ito na, Matthew 28. Ano ang sabi sa 18? Sabi ni Jesus sa mga apostolis, sapagkat ibinigay na sa akin ang kapangyarihan dito sa lupa at sa langit. Then Jesus came to them and said, all authority in heaven and on earth has been given to me. Alam niyo, itong talatang ito, nakakalungkot. Maraming tao na nasa kalsada, 3 araw daw sila, hindi naman nakaraos, 2 araw lang. Hindi sila naniniwala kay Jesus. No? Diba? Ang pagka-Diyos ng Ama, ibinigay sa Kanya. Then Jesus came to them and said, all authority in heaven and on earth has been given. Bigyan ko kayo ng example. Halimbawa ako ang may-ari ng restaurant. Ako ang may-ari. Napapagod na ako eh. Kung ako pa ang magiging cashier, ako pa ang magiging waiter, magiging manager, mapapagod ako. Matalino ako. Kumuha ako ng manager. Example dyan. Yung manager, bibigyan ko ng kapangyarihan, ng authority. Mayroon siyang kapangyarihan. Kung ano yung nagagawa ko, ibibigay ko sa kanya. Nakukuha ba natin? Yung manager. Dito, ang kapangyarihan ng Diyos Ama, ibibigay na kay Jesus. Pero maraming tao na hindi naniniwala. Bigyan ko kayo ng example. Ako ang proprietor, may-ari. Kinuha ko si Ate Alili bilang manager. Wow, manager. Pagkatapos, malupit daw. Nagsusumpong yung mga, nag-uusap-usap yung mga tao. Ang lupit naman ni Ate Alili. So dahil kaibigan ko yung iba, no? Kaibigan ko, halimbawa, kaibigan ko si Kuya Alex, kaibigan ko si Ate Mary. Lapitan sila sa akin. Sabi nila, ako ang proprietor, ako may-ari. Boss, ang lupit naman ni Ate Alili. Sumbong kayo sa akin. Nagsumbong kayo. Ano ang gagawin ko? Parurusahan ko ba si Alili? Hindi. Ibinigay ko na sa kanya ang kapangyarihan. Katulad nito, ibinigay na ang kapangyarihan ng Diyos Ama kay Jesus. No? Huwag mo i-bypass.
Kaya ang sasabihin ko kay Kuya Alex at Ate Mel, naglagay na ako ng manager, kung ano ang gusto niya, sundin niyo. Kaya kung anong gusto ni Jesus, sundin natin. Nakukuha ba natin? Nasusundan ba natin? Dahil siya na ang may kapangyarihan. Si Jesus na. Diba? Mamaya malalaman ninyo na pati tayo may power, may kapangyarihan. So, si Kuya Alex, si Ate Mel, lumapit sa akin, huwag niyong i-bypass si Ate Mel. Huwag nating i-bypass si Jesus. Marami kasi nagsasabing, tao lang yan. Kaya nasa rally sila. 3 araw daw, hindi naman inabot, 2 araw lang. Tao lang. Kaya ayaw nilang maniwala na si Jesus ay totoong Diyos na nagkatawang tao. Diba? Napakaliwanag. Ano ba kasunod? Therefore, go and make disciples of all nations. Yan ay utos sa atin. Yan ay great commission. Baka sabihin nyo, Pastor, ikaw naman ang may sweldo. Ikaw naman magtrabaho niya. Mali po. Ito ang utos. Great commission. Utos ni Kristo sa lahat ng Kristiyano. Kayong nakaupo dyan at ako. Lahat tayo. Pero, sa akin nga, may division of labor. Ano ba ang division of labor? Lagi kong sinasabi rito. Kayo na nakaupo dyan, kayo ang magdadala ng lupa. Ano yung lupa? Tao. Kasi tayo ay lupa. Tao. Kayo ang magdala. At ano naman ang trabaho? Ang sabi sa 1 Corinthians chapter 3, verse 1 to 7, ang trabaho ko, ako ay nagtatanim. Si Pablo ay nagtatanim at si Apollos ang nagbibilig. Sumalit, ang higit na mahalaga ay ang Diyos na nagpapatubo at nagpapalago. Nakuha ba natin? So, may division of labor. May trabaho kayo dyan. May trabaho ako, magtanim, magdilig. May trabaho ang Diyos. Kung walang lupa kayong dadalhin, ano ang trabaho ko? Wala. Walang makikinig. Hindi ako nakapagtatanim. At kung hindi ako nakapagtanim, ano naman ang trabaho ng Diyos? Wala din. Wala siyang palalaguin. Diba? Ang Diyos ang nagpapatubod at nagpapalago. Wala siyang palalaguin. Kaya, huwag po kayo relax na nakaupo lang dyan. Malaki po ang magagawa natin. May division of labor. May trabaho kayo, may trabaho ako. Kami ni Pastor Dan, may trabaho naman ang Diyos. Nakukuha ba natin? Division of labor. O, ayan. Sabi ko, and baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Kaya tingnan po ninyo, ayan. Halos lahat kayo nandiyan. Nabautismuhan. Thank you. Nagpapasalamat ako. Nasa 35 na po yan nabautismuhan niya. Mas gusto ko ang mga bata talaga. Kasi ang aking itinuturo, hindi matanggap ng mga Kristiyano na. Hindi matanggap. Pero balang araw, matatanggap din nila pag naunawaan nila. O kaya, ano ang sabi? Sa 20, tingnan ninyo. Ang ganda sa 20. And fixing them to obey everything I have commanded you. Sundin daw natin ang utos niya. And surely, I am with you always. Kapag tayo po ay humahayo, ang Diyos kasama natin. Always. Hindi kanya iiwan, hindi pababayaan man. Kaya sundin natin, magdala tayo ng lupa. I have commanded you, and surely, I am with you always, to very end of the age. Hanggang sa dulo ng daigdig. Hanggang sa katapusan. Hindi tayo iiwan. Sino sa inyo ang gumagawa na magdala na kayo ng tao nito? Pakitaas ang kamay. At may nadala na ba kayo? Taas ang inyong kamay. Very good. Nagagampanan natin.
commanded you. Utos, Great Commission. Nasa may bubo yan. Pang ilan pa lang yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pa lang yan. Memorize natin. Sapat na at higit pa. Nagawa mo na lahat. Kumpleto na. Ligtas ka na. Blameless ka pa. Pagpapalain ka. 10 verses lamang. Bihira po nagtuturo niya. Dahil karamihan. From cover to cover, babasahin mo. 31,102 verses. So, ito na tayo. Matthew 28:18-20. Pangwalo, Acts 1:8. Magkakaroon ka ng kapangyarihan pagbaba sa iyo ng banal na Espiritu at magiging saksi ka sa Jerusalem, buong Judea, Samaria, hanggang sa dulo ng daigdig. Wow! Matatakot ba kayo na mag-witness kayo ang witness mismo? Kayo ang magpapatotoo mismo, katulad ko na ako ay nagpapatotoo na dati subarol, babaero na singgero, sa sugal pa mandaraya ako. Kasi sinabi ko kanina, mayroon na po tayong kapangyarihan. You have a power. But you will receive power when the Holy Spirit comes on you. Pagbaba sa atin ng banal na Espiritu, magkakaroon tayo ng kapangyarihan. Ano ang dapat natin ikatago? Kaya yung mga sinasabi nyo, ang kinukulit ko na ayaw ko talaga, kasi kinukulit mo naman. Di ba lagi sabi ko, pray, prayer is power. Ang Diyos ang kukulit sa Kanya at ang Diyos ang kukulitin natin. Pag yung ating hiningi, hindi ibinibigay, kulitin mo si Lord. Dahil pag kinulit natin si Lord, ibibigay niya. Ganun kabuti ang Diyos. Kaya ang gusto ni Lord, makulit tayo. Lagi tayong nananalangin. Kaya dito, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you. Sino rito ang mayroon ng banal na Espiritu? Pakitaas ang kamay. Very good. Kasi pag wala tayong banal na Espiritu, kahit anong bunganga ko rito, kahit anong sabi ko rito, hindi ninyo mauunawaan. Tulad ko, sasabihin ko sa inyo ang katotohanan, hindi nyo ako mauunawaan. Yung mga sinabi ko, kung pakikinggan ninyo, hindi nyo mauunawaan. Hindi nyo trabaho na ipaunawa sa inyo. Ang trabaho ko, salita ng Diyos, i-share sa inyo. And then, trabaho ng Holy Spirit, kaya tayong lahat ay Holy Spirit, ang trabaho niya, yung mga sinasabi ko rito, maiintindihan niyo. Kasi ang magpapaintindi sa inyo, hindi ako, Holy Spirit. Ang Diyos ang magpapaunawa sa inyo. Pangsyon ang trabaho yan. Ay, pangsyon ng Holy Spirit yan. Pangsyon niya. So, and you will be my witness in Jerusalem. Ano naman to, Pastor? Pupunta ba kami sa Jerusalem? Para mag-witness kami, magpatotoo? Hindi po. Gastos yun. Babayad ko pa sa aeroplano, nag-crash pa yun. Wala ka na. Ang Jerusalem na tinutukoy, bahay niyo. Bahay niyo, may ama, may nanay, may anak. Lahat ng anak mo, pati apo mo, dadalhin mo dito. Yan po ang Jerusalem. Kaya thank God, hindi naman magmamalaki si Kuya Alex, si Ate Mel. Nandyan ang mga anak, kompleto. Nandyan ang mga apo, kompleto. Nandyan ang mga kamag-anak. Yung kamag-anak, wala yan sa Jerusalem. Mamaya sa susunod. Ang buong pamilya, lolo, lola, tatay at nanay, anak, at apo. Pagdating sa mga kamag-anak, ito na po. And in all Judea,
Hindi tayo pupunta sa Judea. Lahat ng kamag-anak nyo, ipag-pray-pray nyo. Ipanalangin ninyo. Dahil, pag naipag-pray nyo, kikilos ang Holy Spirit. Pagyayak mo, sasama yan. Yan. Judea, mga kamag-anak. Kompleto na. May mga kamag-anak dito si Ate Bel at Kuya Alex. Totoo po yan. Yan po ang Judea. And Samaria. Ano ba itong Samaria? Di ba may mga kaibigan kayo? Sino rito ang walang kaibigan? Pakitasan ko na. Yung walang kaibigan, walang nagtaas. Marami tayong kaibigan. Yan po ang tinutukoy sa Samaria. Lahat ng kaibigan nyo, kapitbahay. Dalhin natin dito. Yan po ang ibig sabihin niya, Samaria. Ito naman, and to the ends of the earth. Hanggang sa dulo ng daigdig. Sino yan? Katulad ko. Hindi ko kayo anak, hindi ko kayo kamag-anak, hindi ko kayo pinsan, hindi ko kayo kaibigan. Pero dito, yan. Lahat ng tao na hindi mo makilala, mag-share ka. Katutuwa ang kay Pastor Dan, lagi nagpipinto. No? Si Pastor Art. Si Pastor Art, hinatid lang ng grab. Okay, tumulong yung driver. Si Pastor Dan, ganun din. Tumulong. Kasi, yan na yung tinutukoy hanggang sa dulo ng daigdig. Diba minsan, may nakakatabi kayo sa aeroplano, may nakakatabi kayo sa barko, kausapin nyo. Yan ang ibig sabihin niya, hanggang sa dulo. Okay. Acts 1:8, mayroon tayong kapangyarihan, nabanggit ko na ang Jerusalem, unahin natin ang ating tahanan. Sunod, Hebrew chapter 12, verse 2. Ito na po ang pangsyam at napakahalaga. Marami po kasing tao, papasahin lang yan, hindi dinil-dinil, hindi ninanamnam. Meditation ang kailangan. Nanamnamin natin pag tayo ay nagpasa. Fixing your eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith. Fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of faith, for the joy set before him, he endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Now, po sa kanan ng Diyos Ama. Ang gusto kong ipakita rito, nandito ang problema. Mayroon ba kayong alam na anumang samahan kasama ng church, mayroon ba alam na mayroon unity? Unity, ibig sabihin, nagkakaisa. Tulad na lang bansa natin, marami ngayon sa rally. Nagkakaisa ba ang bansa natin? Hindi. Maraming churches na nahati. New Life Alabang nahati. New Life Tansa nahati. Kami dito, 70 to 80 na kami. 3 years pa lang kami. Nakaranas na kami ng pagkahati. Kaya ako ngayon nag-iingat. Nahati. Bakit nahati? Walang unity. Walang pagkakaisa. Bigyan ko kayo ng example. Yung ba nasabi ko ng linggo, 4 kaming pastor dito. Pag nagustuhan nyo si Pastor San Miguel at wala kayong gusto doon sa tatlo, ano ang tawag doon? Pastor Center. Ang utos, ituon natin ang ating paniningin kay Jesucristo na siyang pinanggalingan ng ating pananampalataya. Fixing your eyes on Jesus. Ibig sabihin, lahat kayong nakaupo dyan ay Christ-centered. Nakuha po ba natin? Pag tayo ko rito, kung titignan niyo ang pagkatao ko, ako ay makasalanan, matitisod kayo. Kasi nakatingin kayo sa akin. Kung nakatingin din naman kayo kay Pastor Nel, Pastor Art o Pastor Dan,
Ano ang tawag sa inyo? Pastor Center. Ang utos niya, fixing your eyes on Jesus. Ito natin kay Jesus. Kaya pag nakaupo kayo dyan, huwag kami ang titingnan ninyo. Pag kami ang tinignan ninyo, matitisod kayo. At saka, ang tao, no? Bibigyan ko kayo ng sample. Ang tao, umahanap sa pastor. Kaya ang tawag doon, Pastor Center. Mayroon nga, ginudiyos na ang pastor. Pag nakita, tuwang-tuwang, hindi po tama. Dapat, Christ-centered. Ngayon, mahahati ba tayo kung Christ-centered tayo? Yan ang tanong. Kung kaya kayo nakaupo dyan, dahil kay Jesus, si Jesus ang daan, mahahati ba kayo? Hindi, dahil may pastor na hindi mo tinitingnan. Eh, mayroon pang problema. Aba yung katabi ko? Yung katabi nyo dyan, tingnan yung katabi nyo. Hindi ko ito gusto. May problema sa akin to eh. Diba? Ano ang tawag doon? Ang tawag doon, member center. Kaya kung nakatingin ka sa katabi mo, sa kaliwa, sa kanan, sa harapan mo, at sa likod mo, nakatingin ka sa tao, ang tawag sa iyo, member center. Matitisod ka. Pagtingin mo sa kaliwa, chismosa. Pagtingin mo sa kanan, chismoso. Pagtingin mo sa unahan, para utang, eh, hindi nagpabayad. Hindi ka pabayad. Okay, di ba? Matitisod ka. Bakit? Ang tawag doon, member center. Pero kung Christ-centered kayo, wala kang nakikita, kundi si Kristo. Hindi mo nakikita ang pastor, hindi mo nakikita ang katabi nyo, no? Ang tawag doon, Christ-centered. Mayroon pa. Ay, tinan mo, si Pastor San Miguel, tinan mo, punas ng punas. Pinagpapawisan na. Sabi naman nung iba, ay, ayaw mo niya kay Pastor San Miguel. Walang aircon, doon ako sa sisingit. Sinti niya, aircon. Diba? Ano ang tawag doon? Church center. Yan ba ang utos? Yan ba ang utos ng Diyos? Tingnan natin ang church, pag pangit, iwan mo. Tingnan natin ang pastor, pag hindi pogi, iwan mo. Hindi na lang, guwapo. Joke lang. Joke lang. Okay. So, pag iniwan mo ang church dahil sa church, pangit, iniwan mo ang church dahil sa member na chismosa, iniwan mo ang church dahil sa mga pastor, wala hindi ka nagugustuhan, ang tawag sa inyo, pastor center, church center, member center. Kung Christ-centered tayo, walang problema. Magkakaroon ng unity, magkakaroon ng pagkakaisa. Diba? Kasi, pag upo nyo dyan, ang nakikita nyo, si Jesus, hindi ako. Hindi ako. Ako ay instrumento lang. Ako ay mensahero lang. Messenger. Ihahatid ko at bibigyan ko ng kahulugan itong salitang ito. Kaya ito yung pang-siyam. Hebreo 12:2. Diyan marami nasisira. Diba? Ano ang tinignan ng Diyos nung inutusan si Propetang Samuel na kumuha ka sa lahi ni Jesse na magiging hari? 8 magkakapatid ang anak ni Jesse. At ang tinitingnan ni Samuel, yung makikisip, yung matataas. Eh si King David, maliit. No? Maliit. Kaya sabi niya, ay ito na po, God. Makisip, malakas. Sabi ni God, hindi yan. Lahat, nasabi na yung 7, hindi yan. Mayroon pa ba? Kung mayroon pa, nasa pastulan si King David. Nang makita napakaliit bata pa,
16 or 17 years old, yan ang gagawin kong hari. Ano ang sabi ng Diyos? Ang tao kasi nakatingin sa panlabas na anyo. Ang tao ay nakatingin sa panlabas na anyo. Na samantalang si King David ang gusto ng Diyos na napakaliit at bata pa, yun pala. Dahil bakit si King David ang napili? Ang Diyos, tinitingnan niya ang puso mo. Wala kang kawalan. Alam ng Diyos ang puso natin. Alam ng Diyos. Kaya ang tao, panlabas. Di ba? Ang daming celebrity na pastor. Peter Tansi, Bong Safi, Evan Limpis, Pastor Ed Lapis, sa Alabang, Pastor Paul, Eddie Villanueva, yung Jesus is Lord, Eddie Villanueva, marami pa. Si Eli Soriano nabubuhay pa. Mga sikat. Bakit sila mga sikat? Kasi ang tingin ng tao, ang magaling niya, sikat niya. Sa mata ng Diyos, sasabihin ko sa inyo ang katotohanan. Ako, nabibitsuging pastor, at yung mga sikat na sinabi ko, sa mata ng Diyos, kaming lahat ay pantay-pantay. Hindi namimili ang Diyos. Pantay-pantay kami. Dahil tingnan nyo, kung wala ako rito, paano na? Paano lalagot to? Alam na naman, si Peter Tansi, hanggang dito. Hindi kayo mapansin. Sikat na yun. Alam nga naman, si Eddie Villanueva ang pupunta rito. Si Pastor Ed Lapis ang pupunta rito. Kaya kami, ang Diyos marunong, kumpleto. May para sa hindi ka anong mayaman, may para pang mayaman, at may kumpleto. So, dapat Christ-centered. Lahat ng tao. Wala nang problema. Pag Christ-centered. Pero pa nga, kasabihan to. Wala naman perfect church. Diba? Pakita sa kamay, yung mga nagsasabi mayroong perfect church. Wala. Huh? Pero sasabihin ko sa inyo, mayroon. Sino? Pastor, sino yung perfect? Ito. Hindi ko ito pag-aari. Ito yung church na ito. Sino na may nagmamay-ari dito? Si Jesus. Si Jesus po ay perfect. So kung perfect si Jesus, ang itinayo ng church, perfect. Amen. Ngayon, sasabihin, ang ibig namin sabihin, walang perfect na mga tao. Kasi, hindi natin sinusunod to. Lahat kayo dyan, kung ang tinitingnan nyo si Kristo, perfect tayo. Walang perfect na tao. Pero dahil kay Kristo, tayo ay pinapapaging perfect. Kasi kung hindi kayo perfecto, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. Hindi kayo makakapasok. Kaya yung pagka-perfecto natin, siya ang may gawa. Yung pagkabanal natin, siya ang may gawa. Ang pagka-righteous natin, siya ang may gawa. Diba? Ako, hindi ko kayang pabanalin ang sarili ko. At hindi nyo rin kayang pabanalin ang sarili niyo. Pero ang sabi niya, 2 Corinthians 5:21, si Yesu Kristo ay walang kasalanan, subalit dahil sa atin siya ay ibinilang ng kasalanan upang tayo ay mapapaging matuwid sa harapan ng Diyos. So, yung matuwid na kayo ngayon, perfecto na kayo ngayon, huli na kayo ngayon, siya ang may ganong gawa. Ganon kabuti ang Diyos ni Jesus. Dahil alam ni Jesus na hindi natin kaya, maging ang kautusan, ang 10 utos na lang, hindi rin natin kayang sundin. John chapter 7 verse 19, ang sabi ni Jesus sa mga Israelita, matagal nang ibinigay sa inyo ang kautusan ni Moses, subalit ni isa sa inyo walang nakasunod. Pero dahil tayo ay nanampalataya
na natin ang kautusan. Hindi ikaw ang may gawa, hindi ako ang may gawa. Si Jesus ang gumawa. Mateo 5:17-18. Siya ang may gawa. Ang sabi niya sa 17, hindi ako bumaba dito sa lupa para pawalang bisa ang kautusan, kundi ito ay aking ganapin. Siya lang ang nakaganap, siya lang nakasunod. Sa 18 ang sabi, ultimong mga litra at kalit-litang tuldo o kama, no? sa Bible ay napakalaga hanggat hindi ko nagaganap. Naganap niya rin. Ang sabi niya nga, nung mamatay sa Santa Cruz, it is finished. Naganap na. Siya ang nakasunod. Dahil kayo at ako ay nananampalataya sa Kanya. Nasunod na natin ang kautusan. Ayaw niyo ba? Dahil hindi niyo kayang gawin yun. Pero through faith in Jesus. Okay, dito na ako sa panghuli. Pang-sampo. Napakahalaga. Akala niyo, lusot kayo, ha? Akala niyo, 10 beses lang, ha? Ito na. Ang sabi sa Tagalog, huwag niyong kaliligtaan ang aklat niya ako, Bible. Ilagay mo sa iyong mga labi, pinipilihin mo ito araw at gabi, at higit sa lahat, ipamuhay mo. Application. Pag naipamuhay mo na, ikaw ay biginhawa at victorious. Magtatagumpay ka. Ano ang sabi sa English? Joshua 1:8, keep this book of the law always in your lips. Sinabi ko sa Tagalog, meditate, dili-dilihin, araw at gabi. Meditate on it day and night so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. Kaya pag tayo nangyayhirap, na matagal na tayong Kristiyano, i-evaluate natin ang sarili natin. Kristiyano ba ako? Kasi kung totoo kang Kristiyano, pagpapalain ka. Ayun o. Ano ang sabi dyan? Meditate on day and night so that you may be careful to do everything. Gagawin mo. Application, ipapuhay mo. Ang lahat ng nasusulat, written in it. Then, you will be prosperous. Pagpapalain ka. Matthew 6:33. Ano ang sabi doon? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hindi tayo maghihirap pag tayo ay anak ng Diyos. Kaya memorize. Okay. Ito, dito kayo tayo. Pastor, 10 lang ba talaga? Hindi. Ang utos niya, keep this book of the law always on your lips. Meditate on it day and night. Basahin daw natin ang Bible from cover to cover. At pag nabasa natin, application. Ikaw ay pagpapalain. Di ba napasarap? Kala nyo, lusok na kayo. Ang pastor, 10 lang pala. 10 lang pala. Hindi, ito, utos. Basahin nyo ang Bible from cover to cover. Hindi, application. Ipamuhay mo. Ikaw ay ginawa at magtatagumpay. Diyan po tayo magtatapos. Tayo manalangin. Lord, maraming salamat po sa gabing ito na na-deliver ko po ng maayos itong 10 verses to memorize and to apply. Kaya salamat po. Lawa, Lord, maging hamon, maging challenge sa bawat isa sa amin na itong 10 ay mamemorya namin at application. Ito po ang nalangin at ibigay ko po ang kapulihan sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen at amen. Maraming salamat, Pastor, sa mapanghamon mong mensahe. Mensahe ng Panginoon. Nahamon ba tayo, mga kapatid? Nahamon ba tayo, mga kapatid, sa ating narinig ngayon? Magsasaulo na ba tayo ng mga verses? Pasimula ngayon? Amen, no? So, napakahalaga dahil yung mga verses na yan ang magiging sandagan natin. Okay? So sa ating po pagpapatuloy, gaganapin po natin ang ating pag-ahandog. At isyo, meron bang ipadaming
appreciate sa mensahe ng iyong awitin. Tunay nga na kung meron tayong Kristo, ito ay sapat na at higit pa. Hindi tayo kulang. No? Higit pa ang pagpapala ang matatamo natin. Tayo po ay mananalangin. Ipapasalamat natin ang mga offering na nasa ating harapan. Sandali tayo manalangin. Mga bata, tahimik na tayo. Tayo ay mananalangin. Dali ng Diyos, sa gabi ito, nagpupuli kami at nagpapasalamat sa mensahe mo na ipinagkaloob sa amin sa gabi ito. Salamat o Diyos na patuloy mo kaming pinapaalalahanan, Panginoon, sa aming pagiging tagasunod mo. Nawaw, Panginoon, patuloy mo po kaming pagpalain sa pamamagitan ng iyong mga salita. At sa gabi ito, pinagpapasalamat din namin ang handog na nasa aming harapan. Salamat o Diyos sa mga kamay na nagsipaghandog, tanda ang kanilang pag-ibig sa iyo. Nawa po ay patuloy mo pong basbasan ang mga kamay, pati ang mga handog na ito, Panginoon. Pagpalain mo po ito at nawa ay patuloy namin magamit ito sa ikauunlad ng iyong salita dito sa buong tao 1, 2, 3, Panginoon. Thank you po, maraming salamat. Ito po ang aming dalangin. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Para po sa ating mga pagbabalita, sa December 7, next Sunday, ang ating Christmas party. Ha? So ang ating masa kami na dadalo ang bawat isa, maging ang mga kabataan. Ha? Meron po tayong exchange gift sa halagang 200. Yung bibilin po natin, pwedeng magamit ng lalaki, pwedeng magamit ng babae. Halimbawa, tuwalya. No? Huwag kayong sibilyo kasi paano pang personal yun. Okay, so yan po ang ating sa lahat na alas 4 ng hapon ang ating gawain. Kung po kayo pupunta ng umaga, sa hapon na po ang ating gawain. 4 o'clock in the afternoon, December 7. Na? So, tinatawagan ko si Pastor Dan kung meron siya mga church concern. Hapon sa inyo lahat. Ay nagagalak at tayo po ay nagsama-sama. May mga napapansin ba kayo sa ating pananampahan? Mayroon po. Salamat sa isang nag-game. Nakakatawa no, na meron tayong mga improvements. Amen. Na unti-unti, no? Unti-unti. Kasi nga, merong vision si Lord na binibigay dito sa gawain nito. And yung vision ng Panginoon, hindi lang yan nasa isang tao. Okay? Yes, binibigay ng Panginoon sa amin ng mga leaders dito. Pero, nilalagay din yung desire sa inyong puso para makatulong. Okay? So, in fact, mamaya, merong meeting ang worship team. Nag-send ako ng message. Quick lang naman kasi we want that kung meron kang gift, di ba? Kung meron kang gift dyan sa worship team, o music, or umawit, or technical, no? Gamitin natin. Amen? Amen. Kasi alam natin yung parable, di ba? Na yung sa Bible, yung story sa Bible na kung saan yung master, tinawag yung mga servants, di ba? Binigyan niya ng talents, di ba? Ngayon, tungkol sa pera yun, totoo yan. Actually, business, business principle yun. And yung 5, yung isa binigyan ng 5, yung isa binigyan ng 2, yung isa binigyan ng 1. So, alam natin yung story, yung 5, na-doble niya. Amen? Sino gusto ganon? Yung binigay ng Panginoon sa buhay niya, business pa yan, di ba? Di ba, kakatayo lang bukas na opening. Dito kapatid, bukas ang opening na kanya, tindahan, praise the Lord. We'll speak blessing dyan sa business niya. Pero yung 5 na talent, naging 10. Di ba? Yung 2 talent, naging 4. Yung isa, binaon sa lupa. Okay? So pag nakita niyo yung story, saan nagalit yung master? Di ba? Doon sa isa. Kasi sinuli niya yung sabi, Panginoon, yung isa, babalik ko na lang sa'yo.
Di ba? Nagalit yung master, sabi dapat ilagay mo lang sa bangko, tumubo pa yun. Di ba? Pero ang hinahanap ng master is yung nasa yung mga kamay na multiply ba? Amen. Yun ang tanong. Actually, napaganda ng message si Pastor Edgar eh. Di ba kayo natutuwa na, di ba every Sunday kumakain tayo ng masarap na spiritual na pagkain? Walang nag-amen. Di ba kayo natutuwa? Di ba? Kasi the word is so important. Alam niyo ba, nasa Matthew 12 verse 36, pag tinignan nyo, isulat nyo na lang to, or i-type nyo, Matthew 12:36 sa Tagalog, sabi rito, sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghukom, mananagot ang bawat isa sa mga walang kwentang salitang binibitawan niya. Sa Bible ba yan? Yes, sa Bible yun. Importante lumalabas sa bibig natin. So kung ano yung nasa puso, yun ang lumalabas. Amen? Amen. Ganun talaga. Out of the abundance of the heart, the mouth speaks. So kung ayaw natin yung lumalabas sa bibig natin at hindi natin nagugustuhan, paano palitan yun? Papalitan natin yung laman ng puso natin. Which is yung mensahe kanina. Yung salita ng Diyos ang ilalagay sa puso natin para ang lumabas ay salita ng Diyos. At yung salita ng Diyos na yun ang makakapagbago sa buhay mo. Yung sabi ni Pastor kanina na yung success, totoo yun. Totoo. Naranasan namin, ako nararanasan ko ngayon. Totoo yun. 20 years ago, kadilakad ako. Kadilakad. Sabi, masaya ko, commute. Pero mabuti ang Panginoon dahil patuloy yung salita ng Diyos nasa puso at isipan. Amen? Anyway, in light of that, meron tayong iba't ibang mga ministries of church. Kung ikaw ang heart mo ay nasa mga kabataan, tara, di ba? Gawin natin yan. Kung ang heart mo ay nasa evangelism, marami kang nakikwentuhan, makipag-ugnayan kayo sa amin, at tutulungan namin kayo. Di ba? Kasi nga, yung gift na yan na binigay ng Panginoon, huwag mong itago. Yun ang principle, huwag natin itago. Kung magaling ka sa IT, sa tech, nakikita nyo si Gold NJ nandito. So meron na tayong tech, di ba? Hindi na nahihirapan si Pastor Edgar. Nung dati, si Pastor Edgar pa, pumunta doon, di ba? Di ba? Nakikita nyo yun. Ngayon may improvement. So kung meron kang heart sa tech, gawin natin. Di ba? Kasama natin si Pastor Neil. Si Pastor Neil dito, napakagaling niya pianista yan. Nagtututor din yan. So yung mga anak niyo, gusto yung paturuan, di ba? Sa side ano lang yung promotion. Pero nais natin na yung gift na nasa atin, sabihin nyo nga sabay-sabay, mag-multiply. Mag-multiply. Isa pa, 1, 2, 3. Mag-multiply. And yun ang nais ng Panginoon. Amen? So yun ang gagawin natin sa mga susunod na mga linggo. Actually, pero ngayon, worship team, mag-meeting tayo saglit. And then itong mga darating na araw, papunta sa end of 2025, meron tayong mga gagawin para ma-build up yung bawat isa. Okay? Kasi nga, yung every Sunday, sabi ko sa inyo iba last time, dilibre ko kayo. Buffet tayo. Pero ang kasunduan, hindi kayo kakain ng mani. Ayaw nyo. Ganon din po sa spiritual. Hindi lang kayo kakain every Sunday. Amen? Meron tayong eat in the middle. Okay? So, and then, aayusin natin itong sound system natin. Dadagdagan natin yun ng mics. In fact, i-announce ko na, nag-order na ako ng mixer. Basta, para meron na tayong mixer na gagamitin sa church. Hindi natin hihintayin yung kumbaga, sabi sa Bible, di ba? You step in faith. Parang si Peter, di ba? Lord, ikaw ba yan? Sabi ni Jesus, come. Sige, halika rito. O, nung lumakad siya sa tubig, nung nag-step out siya, nakalakad na sa tubig. So, huwag na natin hintayin. Kumbaga, pag nilalagay ni Lord sa heart mo, sige, step out na. Amen? Sabi mo sa kapatid mo, step out. Step out. Nakikita niyo eh. Nakikita niyo kung ano yung pwede natin gawin, di ba? Gawin. So, anyway, yun lang. And then, meron tayong sa Alabang, sa Maine, this coming Saturday, December 13, kung ikaw may business, we want to invite you sa Alabang yun, this coming Saturday, 9 a.m. the morning.